Good afternoon po, Miss Bianca. I am Jinky Rose D. Patulot together with my groupmates, Judith. And behind the camera is Joanna, Mayan, Carla, Carmela, Mark Lim, Janica, Christine, Marivic, Antoinette, and Kian po. We are fourth year students from Mindoro State University, Bungabong Campus, pursuing Bachelor of Science in Hospitality Management. We would like to express our gratitude for allowing us to interview po. This opportunity will enhance our insights about baking po. So, thank you so much po. So, how old are you po when you started baking po? Nung simula ako nag-start ng baking is grade 10, so mga 14 years old. Kasi maaga ko pumasok, so 14, grade 10. Can you tell us about your career path and what inspired you to become a baker or pastry chef? Yung siguro isa sa mga nag-inspire sa akin is, mahilig kasi ako sa sweets. So, pag once na may natikman ako na nagustuhan ko, parang gusto ko siyang gayahin. Tapos yun, doon na, dire-diretso na siya. Tapos, isa din sa nag-inspire sa akin is, parang natutuwa lang akong makita yung magagandang pastries ba sa online. Then doon lang ako nag-start. Passion niyo po talaga ang pag-baking po? Passion talaga, as in. Hindi ko alam kung paano, kasi sa pamilya namin wala namang mahilig mag-baking. So, ayun, hindi ko alam. Siguro na talaga siya. Can you describe your educational background or training that helped you become a professional baker? Sa totoo lang, wala naman talaga akong mga, parang, unlike ako sa iba na sobrang daming trainings, ganyan. Ang trainings, isa lang sa training na ano ko is yung sa TESDA lang. Tapos, nung bata pa ako, sumali ako sa baking class. Pero alam mo yung, hindi siya totaling seryosong baking class talaga. Para lang sa mga kids na gusto lang mag-bake, ganyan. Tapos, sa YouTube lang talaga ako, YouTube University lang talaga ako natuto. What do you think are the most important skills or qualities for someone wanting to succeed in this field? Yung isa lang mapapayo ko, kung gusto nyo magtagal sa industry ng pastry or sa hospitality management, is yung patience, tapos yung gusto mo talaga yung ginagawa mo, which is yung talagang passion mo talaga siya. Kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, mahihirapan ka talaga eh. So, naniniwala talaga ako na walang mahirap na trabaho kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. So, yun lang. Magtutuloy-tuloy ka talaga. What were some of the biggest challenges you faced when starting in the baking industry? Siguro, nung nag-start ako, isa sa mga, hindi naman sobrang malaki talaga, pero, syempre, nung nag-start ako, wala pa ako masyadong gamit. So, may mga umu-order na sa akin. So, nahihirapan talaga akong ano. Pero, nagagawan ko naman siya ng paraan. So, pag once na tuloy-tuloy lang yung pagbe-bake ko, tapos hanggang sa unti-unti na ako nakakapag-invest ng gamit. Kasi yun talaga yung mahirap eh. So, kailangan mo talagang mag-invest pag sa baking. Yun lang. Yung pinapambili niyo pong gamit, yun din po sa mga kinikita? Oo, kasi sobrang tiyaga ko talaga. Sobrang halos araw-araw akong nagbe-bake. Tapos yung tinutubo ko doon, kasi maliit lang naman talaga yung, akala lang nila talaga malaki yung tinutubo sa pagbe-bake. Pero maliit lang siya. Tapos yun, iniipon ko lang siya. Tapos yun, unti-unting pagbili hanggang sa nakakaipon naman ako ng iba't ibang klase ng gamit sa pagbe-bake. Ayun na. Tapos dagdag pa po, syempre, yung pagtaas ng mga bilihin. Oo, isa pa rin yun, yung sa pagtaas. Yung sa akin kasi, yung sa pagtaas ng mga bilihin, hindi ko binabago yung mismong product. So, nagtataas lang din ako ng price, hindi ko binabago. Kasi yung iba, di ba, pag once na nagtaas yung bilihin, kunwari, malaki yung cake mo, papaliitin mo, ganun yung price. Yung sa akin, hindi. Shrinkflation po yung tawag. So, tinataasan ko din yung price. Nagigets naman nila yun. So, pinapaliwanag ko. Because of the quality of the food. So, kailangan talaga. Yung quality naman kasi yung importante din. Ayun. Additional to our question po, what advice you would give to someone looking to open their own bakery? Siguro yung ma-advise ko is lawakan mo lang yung
creativity mo sa sa products mo. Hindi sa bakery kasi ang pagkakaalam ko based lang sa mga naririnig ko or mga advices lang din, marami kang pwedeng maibenta sa bakery. Gamit lang din yung mga mismong mga basic products mo. Ayun, basta lawakan mo lang yung creativity mo, marami kang malalagay sa bakery. Ayun. How do you see in the baking industry evolving in the next few years? What are the current trends in baking that new bakers should be aware of? Yung sa pagbe-bake kasi, masyado na siyang accessible sa lahat, mapabata man or matanda. So feeling ko, in a few years, sobrang dami na talagang magbe-bake, hindi lang yung mga kasing edad natin, pati mga bata, pwede na rin magbenta ng mga binibake nila. Tapos yung sa mga trends na kailangan nilang maging aware, yun sa mga, kasi halos araw-araw may mga bagong products na lumalabas, so kailangan may mga bago din kayong ilalabas na hindi lang yung paulit-ulit yung products para patuloy kayong tangkilikin ng mga ng mga customers mo, ganyan. One of the biggest factor din po kasi is the social media right now. Social media. So, laking tulong talaga ng social media. Kahit sa akin din, kasi yung mga inspiration ko sa mga cakes ko, ideas ko, ganyan, kinukuha ko rin talaga siya sa social media. Halos lahat talaga. Ayun. Next question po. What advice do you have for someone entering the baking industry about maintaining a healthier lifestyle? Siguro yung sa time management. Kasi iba-iba naman kasi tayo ng routine. So ako kasi mas gusto kong mag-bake sa gabi until madaling araw kasi mas tahimik, tapos parang walang ume-eksena sa paligid mo, ikaw lang, lahat tulog. So yun, kanya-kanya naman tayo. Kumbaga sa akin yun, okay, sa iba hindi. So nyo lang, hanapin nyo lang kung saan kayo mas komportableng gumawa. Tapos, bawi na lang sa tulog. Kunwari, may pa-order kayo ngayon, wag na lang kayo magpa-order bukas para kahit pa paano, may pahinga din kayo. Wag yung laging, kahit pa kailangan talaga nating kumita, syempre, mas importante pa rin yung ating katawan. Kasi ito yung puhunan natin eh. Ayun. For the last question po, how do you educate your customers about the quality and value of your baked goods? Ina-educate ko sila in a good way ha. Parang once na i-inquire sila sa akin, syempre may times na may mga customers na nagtatanong na, ay bakit kay ganito, mura, tas sa'yo, mahal, ganyan. Sinasabi ko, ina-explain ko isa-isa na, ay ma'am kasi po ganito po yung presyo na ng products natin, ganito po yung mga gamit kong products, hindi po ganito yung example yung sa mga kagaya ng cocoa. 'Di ba may mga iba-ibang brand ng cocoa, may mahal, may mura. So ina-explain ko sa kanila na ma'am, ganito po yung pinagkaiba ng products niya. So ayun, naiintindihan din naman nila. So importanteng ine-educate mo din yung customer mo para at least aware sila na okay, hindi porke ganito yung sa iba is parang ihahalin tulad nila yung products mo sa products nila. So ang pinakamahalaga talaga doon is hindi magbabago yung quality nung nung binibenta mo para at least patuloy pa rin tangkilikin yung products mo. Yun yung parang pinaka-unique sa'yo. Ganun. Thank you so much, Miss Bianca Marie Mercado, for allotting time for us for this interview. Thank you so much, ma'am. Thank you More po. cakes to bake po. Thank you po Thank you for this po. opportunity.